Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong paliwanag ni Buljakan o si Maharlika tungkol sa police report na nilabas ng Net25 na sinasabi doon na wala namang nakalagay na substance o ano, basta walang mga pangalan sa mga na-involve mga tao. So, ipinaliwanag ni Maharlika, iba yung police report, iba naman yung Los Angeles Medical Examiner's Report. Na kung saan klaro doon sa Medical Examiner's Report na si Mr. Paulo Tantoco, ang sanhi ng pagkamatay niya ay yung overdose ng coke o yung pinagbabawal na substance. So huwag kayong malito, sabi niya. O, pakinggan natin si Maharlika kasi baka daw nililito ang sambayan bahin sa mga report nito. Okay? Police report iba sa toxicology report ng Los Angeles Medical Examiner's Office. Just stay focused. Ayan, ganyan. Stay focused tayo. Okay, mabilisan lang kasi nga naglabas, I don't know kung sino yung mga naglabas ng balita patungkol nga dito sa yung police report daw, kapag, di ba sinabi ni Clarissa, ni Auntie Claire ninyo, si Auntie Claire, di ba, na ano daw, na fake news yung police report. Ngayon, mga kababayan, may lumabas sila mga media, even Net25, may nilabas sila na, na kanilang police report na nakuha daw nila, at yung may kulay dilaw na something, na, dilaw na police report, na peke daw. Okay. Ganito kasi yan. Ang sinasabi nila ng Net25 na wala naman daw nakalagay na pulburon yung ikinamatay ni Tantoco. Na yun na nga, yung pagkamatay ni Tantoco, ang pinag-usapan kasi natin dito na siya ay isa sa mga entourage ng Bangag Administration at kasama ni Satanas, ni Escudero, ni Jingay, ni Frasco, ng GMA7 head, si, ang pangalan nun, basta yung mga taong yun, nakasama nung taong namatay. Okay, sabi nga natin, hindi naman si Tantoco talaga dito ang, hindi natin kinakalaban si Tantoco, o yung namatay, patay na yun, wala na yung kalaban-laban. Ang pinapaunawa natin sa taong bayan ay yung manner ng pagkamatay niya at ano yung ipinasok niya sa katawan niya bago siya namatay dahil nga magkakasama sila ng buwaka ng inangli Satanas at gobyernong Bangag na paulit-ulit natin sinasabing Addictus Benedictus. Huwag po kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Ayan, basahin nyo yung dyan ni Edwin Hamora, ni Reyna Elena dahil ipapaliwanag niya in writing. Ako naman yung Bells ko magpapaliwanag sa inyo. Hindi po, kahit sino may pulis ba dito, ang mga pulis, kapag sila nag-grade o nilusob o nag-respond sila sa isang crime scene, hindi nila pwedeng sabihin na, di ba, by the way, iba yung inilabas ni Dean Chase. Dean Chase, how are you? Ang boga ng aming Beverly Hilton dramatization, may minute kami doon. But anyway, ayaw mo na yun. Hindi natin pag-usapan yung minute. Ito pag-usapan natin. Yung nilabas ni Dean na police report, magkaiba doon sa inilalabas na may dilaw-dilaw. Maaaring tanim kaso yun. Tanim ebidensya. Diba? Kasi mga palangga, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pwedeng mag-conclude ang mga polis. Saan ka nakakita ng polis? Umikat ka ng buong mundo. Pag nakakita siya ng kulay, kahit nasabihin pa niya sa sarili niya, kaya siya ay Addictus Benedictus na polis, at nakita niya yung white powdery substance na yan, hindi niya pwedeng ilagay dyan sa report na yan. Nasasabihin niya, may nakita ako na tumpok-tumpok na pulburon na paborito ni Bangag. Hindi siya pwedeng mag-conclude. Kasi only the doctor, coroner's office, toxicologist, laboratory result ang magsasabi niyan na yung white powdery substance na yan ay pulburon na favorite ni Bangag. Ngayon, kino-confuse po kayo. Ang naglabas na body o na institusyon ng ahensya ng gobyerno dito sa Los Angeles na si Tantoco ay na
namatay dahil sa aksidente at dahil sa kanyang at ang kanyang toxicology test ay meron ng pulburon, hindi po ang Beverly Hills Police. Ang naglabas, Coroner's Office o Los Angeles Examiner. Yan mga kababayan, lagay nyo sa utak ninyo kasi ginagago kayo. Diba? Pag sinabi kasi, kasi may talagang police report na fake na tinatanim. Meron talaga kasi si Lisa Canas din ang gumawa niyan eh. Huwag kayong confused. Hindi fake ang nilabas ng Coroner's Office. Diba galing ako doon? I'm just waiting for my personal copy. Diba I told you the other day? So mali po yun kasi nga bago ma-rule out nga kung ito talaga itong favorite nicotine ay pulburon, ganito, ganyan-ganyan, kukumpirmahin yan ng crime lab. Di ba kahit sa atin may ganyan? Crime laboratory. Hindi ka pwede magsabi na, mangmang kang pulis, magbida-bidahan ka, may nakita ako na favorite nito ni puting. Any chemical substance, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kahit alam mo na 1,000,000% ka as a police, hindi mo pwedeng sabihin na yan ay pulburon. Dadaan po yan sa laboratorio. Yan ang tawag dyan, sabi ni Bukid, forensic evidence. Kahit pa nga Okay, so yun klaruhin natin. Yung police report, tawag doon incident report, hindi nakalagay yung tungkol sa substance or ano. Paano nang nangyari? Tapos, walang nakalagay ng pangalan yung mga tao na na-involve. Kato lang, si late Tanto ko lang. Ang importanteng report, yung toxicology report ng Los Angeles Medical Examiner or Coroner's Office. Yun ang importante na hindi nila mapasinungalingan yun na sinasabi ang pagkamatay ni late Paulo Tanto ko is overdose ng coke. Yun ang real issue. Yung police report, sige, medyo may nagkamali, na-alter, mga ganon. Yun na yun. Kailan, anong masasabi nila doon sa medical examiner's report? Nga coke overdose ang sanhi ng pagkamatay. Yun ang real issue. Huwag po tayong makonfuse. Salamat, Madam Maharlika, sa inyong paliwanag. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon. At ang sweldo natin dito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim sa yote, saging lakatan, at Arabica coffee. So ito, binisita ko yung coffee plantation sa Bukidnon at napakaganda, talagang high-yielding crop ito. Makakaahon sa kahirapan ng mga kapatid nating katutubo. Kung may tinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, nandito ako sa Arabica Coffee Plantation ng Mission Church. Ang tawag dito, no? LMC, Mission Church. Lapok. Lapok Mission Church ng Talakag. Ito na yung tanim nila na ano? 12 years. 12 years na ni. 12 years na sir. I-close up. I-close up. Ano? 12 years na nila itong ginaharbisan. Okay. 12 years. So, so ito si Arnel. Sila yung nagtatanim. Magkano ang kilo ng 70? 70. Oh, yun. 70. Kung nabalatan na 600 pesos. Ito yung kilo. isa sa pinakamahal na coffee. Ang tawag sa inyo dito, Mirayon Coffee. Mirayon Coffee. Dalawang sikat na coffee, Arabica sa Pilipinas. Mirayon Coffee ito at saka yung Cordillera Coffee. Ang Arabica Coffee mabuhay lang sa mataas na lugar. Ang elevation nito mga 1,200 meters above sea level pataas. Kaya napakamahal ito. Ito yung mga kinakapi sa Starbucks. At ang
demand ng Arabica coffee sa Pilipinas napakataas. 75% daw ng Arabica coffee consumption sa Pilipinas galing pa ng Vietnam. So, walay problema sa ano. Okay, saan galing ang seedlings nyo nung una? Sinong nagturo sa inyo? Sa Hiniliban, sir. Hiniliban Foundation? Oo. Ni John Pirain? Oo. Nagtrabaho man ko sa Hiniliban nung una. Mayo. Although dinhi ko sa Sagingan. Sa ano. So, ito na. So, ipakita mo itong. So, this is 12 years na. Oo. Hindi na makita. Ipakita. So, ito na ang mahal. Ito, misis mo? Siya naman. Diyan, ang misis ko. Commander Julie. Mabuti nakapunta na kayo dito. Oh, dami. Kung magkuhan tayo, nani ratong harbison. Kung magmunga ng inyo, yung nani ratong harbison. Nani ra gyud ba o? Total duha ka semana harvest naman po ka. Nana mo yung hinog ani.